So, hello everyone! Hello mga ka-jungle! For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan at bakit maswerte itong ating mga Philodendron Silum. So, this is a very beautiful plant, a massive plant. Nag-giant po ang mga ganitong halaman, lalo na kapag nasa outdoor. Dito sa garden ko, since nasa outdoor and tutok talaga sa sunlight and they love sunlight, kaya naman malaki sila. Malaki talaga sila, malaki. They are big. So, for today's video, mga ka-jungle, I hope you will like it because we are going to discuss the care tips and also bakit mahalaga na meron tayo nito dahil swerte ito sa ating tahanan, lalo na sa loob ng ating bahay sa may mga business. Kaya naman tutok lamang po. So, yung ating mga Philodendron Silum, mga ka-jungle, is native to South America and Brazil. So, doon po sila, mainly, doon talaga sila nanggaling. Dito, cultivate na lang ng mga tao para mapatubo dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung iba nagdadala ng mga tanim. Kaya naman meron tayo mga ganitong Philodendron Silum. Kahit native siya doon sa country na malayo sa atin, tumutubo pa din siya dito. So, ating mga Philodendron Silum is one of the easiest to take care sa ating mga indoor plants. Kasi nga, itong type ng Philodendron Silum, hindi siya sensitive unlike na mga rare na mga Philodendron. But this one, kung mapapansin nyo, tumutubo sila sa indoor. For example, sa mga malls, may nakikita ko sa malls na kahit malamig ang klima doon, tumutubo pa din sila. Diba? Nilalagay sila center ng mall. Mapapansin ninyo sa mga business kasi swerte sila doon. Kaya naman, this is a very easy to take care and easy to propagate. So, mamaya, i-discuss po natin paano ito i-propagate. But don't mind my little kitties. They are here. They're enjoying the sunlight. Doon muna tayo sa sunlight requirements. Ang ating mga Philodendron Silum, pwede siya i-place sa indoor and outdoor. So, itong Philodendron Silum, ito lang yung kayang i-tolerate yung full sun and low light. Diba? Very easy. Kasi, kapag nasa full sun siya, kaya i-tolerate, hindi masusunog yung kanyang dahon. Kahit mainitan pa talaga siya. Lalo kung mga matured form na siya, like this one, kaya nilang i-tolerate. Kasi dito na part, meron akong nilagay na bago na halaman, nasunog siya. Pero ito, di ba, kayang-kaya niya i-tolerate kasi mainit dito na part kapag hapon. So, kasi umaga ako ngayon nagsushoot. And, what else? In water propagation, you can water this one kapag dry na din. Same lang din ng pag-water ng ibang Philodendron. Wala naman akong problema dito. Kahit nga summer, kahit hindi mo siya nadiligan, tapos umulan, okay lang. Hayaan mo lang siya, tutubo na rin siya. Ayan. Basta lang wag mong i-overwater kasi marurot rot lang. You can do a method with MMLL. So, you know what that mean is MM, more light, more watering, LL, less light, less watering. So when it comes to fertilizer, how to fertilize this Philodendron Silum? Actually, fertilize ko ito once a month. I do this banana peel or kahit ngayon nakakalimutan ko mag-fertilizer nito, nauuna ko yung mga fertilizer, pag maglagay ng mga flowering plants ko. Ito nakakalimutan ko, okay naman siya, kahit hindi kayo maglagay ng fertilizer, basta yung soil niya lang, yung kanyang substrate is very important na merong mga magagandang substrate, which is the rice hull, vermicast, or what else? The garden soil, which is gustong-gusto nito ng mga Philodendron nito. So, paano nga ba linisan ang dahon? Actually, wina-wipe lang to or pwede buhusan ng tubig kasi malaki kasi siya. So, tendency, yung mga dust kumakapit sa kanyang dahon kasi malaki yung dahon. I mean, malapad yung dahon, diba? So, prone siya ng mga spider mites or mga dust. Kaya naman, you have to wipe this every single day if nandun sa bahay. Pero dito kasi umuulan, nawawipe na lang yan. Kasi, important na bakit siya kailangan linisin yung dahon niya para maka-gain sila ng sunlight, enough sunlight, tapos mag-grow sila ng maganda. Hindi matabunan yung dahon nila ng dust. Hindi niyo mapapansin mga ka-jungle, yung mga ganitong Philodendron ay bumubulaklak. Yes, nagbubloom po ito. Dito po siya sa gitna. Hindi pa natin nakita na bloom to kasi medyo bata pa to. Pero pag mga matured form, yung bulaklak, yung bubulaklak niya gumaganon, tapos ito yung picture, para siyang cotton buds na
yan, parang cotton buds na style. Tapos, yung sa gilid, may mga flower na white. Yan yung kanyang kulay. Pero, sinasabi nila, yan daw yung seeds niya. Yung spores niya, which is pwede kayong kumuha doon, mag-propagate pagparami. So, speaking of propagation, so explain ko kung paano ito itanim. Sa aking experience, wala pa ako nito magtanim, ay mag-propagate. Kasi kinakabahan ako dati, gusto kong hiwain. Kasi sabi nila, hinihiwa lang daw. Pero nasasayangan ako. So, hindi na siya maging equally distributed. Wala na doon. Magkakahiwalay-hiwalay, diba? Pero if you are business-minded, if you want to sell this plant, you can do that by cutting each leaves. Pero may ugat. So, dahan-dahan lang. Pero actually, yung mga Philodendron silum, yung best talaga dito is from the seeds para maganda yung tubo niya. So, let's proceed to our favorite part, our pampaswerte. So, our pampaswerte for today is our Philodendron silum. So, sa Tagalog nito, tinatawag siya na sahod yaman. Okay? Sahod yaman dahil sasahod ka pa, yaman ka pa. Sasahod, wala na ito sahod. Charot. But anyways, if you have this plant, napakalaki plant nito. Kung mapapansin niyo sa mga businesses, siguro nga naglalagay ng ganito yung mga Chinese para may maipasahod sila sa mga employee nila. Kasi sahod yaman. Kahit magtanong ka dun sa Manila, anong tawag dito? Sahod yaman na sasabihin nila. Ito kasi sahod yaman talaga siya. Inulits. But anyways, this is a very nice plant, a lucky plant. You can water this. You can put it in a water, tapos ilagay sa kitchen kasi maganda siya, lalo na maliit pa lang. Yan, napakaswerte nito ang sahod yaman. At they give blessings kasi gumaganyan sila, di ba? Parang they give from the gods. They give from the gods. They receive from the God pala. Ano ba yun? They give from the God. Sila palang nag-give kay God. They receive from the God of the Holy Spirit. Amen. So, story time kung paano ko or saan ko ito nabili. So, meron akong kaibigan na, classmate, si Jacel. Shoutout sa inyo, Jacel. Shoutout sa iyo. Sa jowa mo. Okay. So, bumisita siya sa akin. Di ba? Bumisita siya sa akin sa bahay. Tapos, since may mga plants, okay, Marky, ang ganda ng mga plants mo. Pero wala kang, ganyan. Sige, bibili ako. Bibili din agad. Nag-scroll ako sa marketplace and I saw this beautiful plant. So, nabili ko siya ng... I shout out sa Season Bloom. I think doon ko siya nabili. Hi, ma'am, nakalimutan ko yung pangalan. Shout out sa iyo, Season Blooms. Hindi na sila nag-ooperate ngayon. Siguro garden lang yung meron sila. Kasi during pandemic, ang dami nilang binebenta ng mga ganito. Ang gaganda. So, nabili ko siya ng, I think, 350. Yes, 350. Maliit pa lang siya. Ilang dahon pa lang. Ito pa ate, and then, wala na yung kanyang old leaf, pero tingnan niyo naman. From 2022. Yeah, 2022, 23, 24, 4 years na, no? Yes, 4 years na pala, di ba? 4 years na ang halaman na to. Kaya naman, tingnan naman, ang laki na ng pinagbago talaga. At thankful naman ako na kahit iniwan ko siya, kasi nung napunta ko sa Manila, and I don't wanna do that anymore. Ayoko na silang iwan, kaya naman, no! Kaya naman yung iniwan ko siya, parang nalungkot din ako na iniwan ko sila, yung mga plants ko din ako sa Manila. Sinasabi ko yung mama, huwag niyong diligan ito palagi kasi nga, baka magkarutrat, so mamamatay. Kagaya ng aking Philodendron dark form, Diyos ko puro din, namatay talaga. 1-2 pa naman yun. But this one, kahit ganon, nididiligan sila parang siguro, hintayin ka namin, Mark. So, hinintayin na ako. Tapos nandito na siya. So, oh my God, nagkikita talaga kami. So, pat na diba mga ka-jungle? So, nilipat ko sa malaking pot. Kasi nandito siya sa mas maliit na pot. Tapos nalipat ko sa malaking pot. Then, nilipat ko na naman siya dito. So, yan mga ka-jungle ang ating Philodendron silum o sahod yaman. So, na-explain ko na kung paano siya alagaan. Pero, i-disclaimer lang, nasa inyo lang ang pag-aalaga. Kasi, in my base experience, sinishare ko lang kung ano yung na-experience ko sa pag-aalaga dito. Kaya naman, it will work for me, but it will not work for you. Depende na lang yun, di ba? So, yun. Paano siya alagaan? Bakit siya maswerte na halaman sa ating tahanan?
I hope I hope nagustuhan mo ang topic for today, and if you want to know how to take care of plants and all about Pampaswerte, you can check out my YouTube channel and my Facebook page or my TikTok account. So, thank you so much for watching this episode of How to Take Care of Plants in a Pampaswerte, and I will see you next episode because more plants, less stress.